dagdag pasahe sa MRT at maging sa LRT. Patuloy rin ang kilos protesta. Nililinaw naman ng DOTC na ikukonsulta pa sa publiko ang inanunsyong bagong pasahe, kaya posible pa raw na mapaliit ang dagdag pasahe. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kilos protesta ang sagot ng Riles Network sa anunsyo ng DOTC na tuloy na ang dagdag pasahe sa MRT at LRT simula sa unang araw ng Marso. Ang Riles Network ay binubuo ng iba't ibang samahan ng iba't ibang sektor. Kasabay ng kilos protesta ay nangalap ang grupo ng mga pirma kontra MRT at LRT fare hike. Ayoko nang mataas ang mamasahe. Ano po kayo kadalas nag-MRT? Araw-araw. Minsan 2 to 3 times. Ayokong tumaas ang pamasahe. Hindi ako sangayon sa pagtaas ng fare sa MRT. Gaano po kayo kadalas nag-MRT? Halos everyday po. Ang mga pirma isasama raw ng grupo sa petisyon para sa temporary restraining order na ihahain ito sa Korte Suprema. Hinanakit nila, hindi man lang daw kinonsulta ng DOTC ang publiko bago nagdesisyon. Kalukuhan na inaprubahan tapos may consultation. At sa first day na implementation ng LRT sa fare hike at MRT ay magpapile kami ng TRO. Pero tiniyak ng DOTC na magsasagawa ito ng mga konsultasyon sa susunod na buwan. May inaprubahan daw silang halaga para lang daw may mapagsimula ng diskusyon. Nais lang daw nilang itama ang kasalukuyang sistema kung saan kahit ang mga Pilipinong hindi sumasakay ng MRT at LRT basta't nagbabayad ng buwis, nasisingil na rin daw. Pag ikaw ang gagamit, ikaw magbabayad. Kung ako magsisine, ikaw hindi. Ako magbabayad sa sinehan. Base sa isang pag-aaral ng DOTC, ang isang pasahero sa LRT, karaniwang 8 kilometro ang binabiyahe. Sa LRT Line 1, 14 pesos at 20 centavos ang bayad sa 8 kilometro. Sa LRT Line 2, 13 pesos at 51 centavos. Sa panibagong sistema, 11 pesos ang babayaran ng pasahero bilang boarding fee o pagtapak pa lang sa tren, habang piso naman ang madaragdag sa kada kilometro. Kaya ang dating pamasahe sa 8 kilometro sa LRT Line 1, madaragdagan ng 4 pesos at 80 centavos at magiging 19 pesos na. Habang sa Line 2, may dagdag na 5 pesos at 57 centavos at magiging 19 pesos at 8 centavos na. Ang hinihiling lang naman natin, dadagdagan ng konti. Kasi tinamuti na, konting-kunti lang 4 pesos 80. Ilang text messages lang yan, mga 5 text messages. Sa March 1, pabalak ng DOTC na ipatupad ang dagdag pamasahe sa MRT at LRT matapos sa mga konsultasyon sa buwan ng Pebrero. Bagamat hindi na raw magbabago ang desisyong itaas ang singil, pwede pa raw magbago kung magkano ang idaragdag. Posibleng ibaba kung gusto tutuusin. Pero hindi posibleng ibabalik sa dati dahil hindi kaya na yun. Posibleng magkaroon ng discounts. Ayon sa DOTC, 30 pesos ang pinakamahal na babayaran sa LRT kapag ipinatupad na ang dagdag singil. Pero ang mga pasahero, sasakay pa rin daw. Oo naman. Bakit po? Mas mabilis ang biyahe. Siyempre, Bakit po? pang araw-araw na necessities yan So wala tayong magagawa. Convenient po, mas mabilis. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. May mga bagong plano raw si Katrina Halili ngayong 2011. Totoo kayang hindi raw kasama dyan ang pagkakaroon ng love life? Makikika kay Lars Santiago. Kinaiinisan na naman si Katrina Halili ng mga manunood dahil sa karakter niya bilang Dorcas sa primetime teledramang Beauty Queen. Kwento ni Kat, habang lumalapit ang pagtatapos ng kanilang soap opera, lalong kamumuhian ng viewer si Dorcas na hadlang sa kaligayahan ni Maita, ang karakter ni Iza Calzado. Siyempre hindi naman papayag basta-basta na ibalik ko si Mark kay diba? Kay Maita. So abangan po nila yung mga namin, yung mga scene namin. Kapag natapos na ang Beauty Queen, plano ni Katrina ang umuwi muna sa Palawan at magbakasyon. Siyempre yung family ko po, hindi kami nakita nung Christmas saka nung summer. So uwi ako doon, tapos yung mga yung bahay ko, makita ko naman. Kasi parang iniba na ata nila So, saka yung sa farm.
Hindi pa alam ni Kat kung ano ang susunod niyang proyekto, pero plano raw niyang sa taong ito ay magpaka-aktibo sa charity works at sa mga advokasya. Noong December nga raw ay kinontak na niya ang grupong Gabriela at sinabing gusto niyang mag-volunteer kung ano man ang gagawin nilang kawang-gawa. Meron sila nung 30 sa Alabang, sa mga nasunugan, so may gift giving. So, dapat sama ako kaso na-cancel nung araw na yon. So, in-invite ko na lang sila sa bahay. So, doon na lang kami nagkwentuhan. Napag-usapan din daw nila ang pag-dismiss ng korte sa isinampan niyang kaso laban kay Hayden Ko. Yun nga, napag-usapan din po namin. Pero, bahala na. Si attorney na yun, basta kami, lalaban po kami. Wala rin daw sa isip niya ngayon ang pagkakaroon ng love life. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minutes, Solen Yusaf umalma sa pagtawag daw sa kanya ng bimbo sa isang French TV documentary. Tutukan yan. Time out! Ngayong mapapalitan na ang head coach ng ating pambansang football team na tinaguriang Ascals. Tinitiyak nilang hindi naman apektado ang kanilang training o pagsasanay dahil sa mahusay nilang mga deputy coach. Makitama at pumuna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Dalawa sa mga tinaguriang unsung heroes ng Philippine Ascals ay ang deputy coaches na sina Coach Brax at Coach Titing na naatasang mamahala para sa magiging ikatlong banyagang coach ng ating men's football sa loob ng 10 buwan. Importante yung continuation ng training kahit walang foreign coach. At least nandito kami mga local coaches na to continue the training for the national team. Isang linggo pa nakatakdang dumating ang Aleman na si Hans Wies na hahalili kay Coach Simon McNamee at dahil kulang na sa isang buwan ng natitirang paghahanda at adjustments ng Ascals sa kanilang bagong coach ay nagpadala na ito ng mga kailangang gawin sa unang araw pa lang ng ensayo. Ang sabi ng head coach na yung German coach na parating kasi galing ng vacation. So siyempre kinakalawang pa. So kailangan mo nang i-build up yung endurance ulit. Mag-stick din siya sa 4-4-2. It's all this. Ang concern lang yung pag maagaw namin yung bola. Transition yung importante. Dapat quick yung counter-attack namin. Para sa mga Ascals ay hindi na bago ang pagpapalit ng head coach dahil may matibay na samahan na ang mga players kasama ang mga deputy coaches at ang buong support group ng Ascals. May malalim na samahan na nagbibigay ng tibay sa koponan sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa kanilang paligid. It's important you have a good relationship with your coaches and me and Coach Titing we're like this. So we have a good relationship. No, it's very important to get on the pitch and off the pitch, and that's the good thing about our team. We get on well with our coaches. Sumuk na ang samahan ng mga players at ang mga deputy coaches, lalo na nung napasapak sila noong Disyembre sa Indonesia na kung saan ay kulang na lang lingkisin ang mga Ascals ng libo-libo mga Indones. At kahit gaano pa kadugo ang awayang politika ng mga dapat ay tagapamahala ng football dito sa bansa, ay nananatiling matatag ang Ascals at nakatuon lang ang kanilang atensyon sa paglalaro para sa bayan. They're very supportive and they protected us, obviously with all the thousands of fans in Indonesia banging our bus. They make sure it's right on the pitch, and that's the most important thing, on the pitch, because that's the results, and that's what everyone sees on TV, and as long as we're winning, then everyone's happy. Chino Trinidad Nakatuto, 24 oras. Susunod! Exclusive! 2 pulis na nagsasyabu, huling-huli sa kamera ng investigador. Suspect na nagsilid sa maleta at nag-abandona sa isang sanggol. Nakunan ng video. At mga driver o babaeng driver ng MMDA, hinamon ang mga kapwa babae na maging driver ng bus. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Sa nakakapamaluktot na heavy campaign,